Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tima, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko o sara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mga atake ng mga bulaang COVID para patibayan ang bawat Katoliko upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Hello bro. Hello bro. Good evening bro. Go ahead. Wait lang muna. Mag-share audio muna ako para marinig ka sa ano natin sa live. Okay, go ahead bro, go ahead. Bro. Hello bro. Okay bro, go ahead. May tatanong sana ako bro. Go ahead bro, go ahead. Kasi mayroon kasi ako kapatid sa Korea. May asawa kasi sa Koreano. Pero kasal siya dito sa sa asawa niya dito sa Pilipinas. Itatanong ko kung may kasalanan din ba ako doon dahil ako kasi yung nag-ano sa kanya noon na mag-asawa na lang siya ng Koreano. Tapos hiwalay na sila ng asawa niya dito sa Maynila. Kaya inano ko siya na mag-asawa ng Koreano, kaso kasal kasi siya, tapos mga 15 years na siya nakatira doon Bali ang anak niya nasa 5 na. May kasalanan din ba ako doon kasi ngayon kasi nabalitaan ko may ano siya, may sakit, na stroke daw kasi siya Brother Angel? Medyo mabigat yon. Unang-una, ano po yung kasal nila sa simbahan, yung pinakauna niya? Sa simbahan kasal ba sa po, pari Bro po? Wendell Angel po, Angel. Bro Angel. Ay, Angel po. Sorry. Hindi po, ang kasal sa simbahan po kasi, na yan, for life na yan, unless namatay yung sa unang Corinto chapter 7 verse 39. Kailangan hanggang sa kamatayan yan, pagka sa church yan. So, ang nangyari sa'yo, ikaw pa nag-udyok dyan, unang-una sa kanina sinabi lang natin, ikaw naging sanhi ng pagkakasala tuloy. 17:1 and 2 ng bro, Lucas 17:1 and 2 bro. Opo. Bro Jando.
Yes bro, 17:1 into bro. Oh, Lucas. Lucas 17. Matindi. Wala, Mabigat hindi. yan. Na-close pala yung Bible ko. Pero June na lang. Bro John Ray. Yes, anong bro, talata? Lucas Yung 17:1 to. kanina, Lucas, yung binasa natin kanina. Lucas 17:1-2. Mm. Luke 17:1 and 2. Huwag mong gawin to kapatid Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapiti ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa lieg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. So, ibig sabihin diyan kapag ang sa katikisim natin yan, synopsis scandal. Ibig sabihin na hindi siya mag-asawa dahil nakatali siya, no? Forever yon sa Diyos. Hindi siya mag-asawa, ikaw nagudyok. Synopsis scandal, 2284 nga, CCC 2284, Bro John Ray. CCC 2284? Synopsis scandal ang tawag yan ng simbahan eh. Wait lang Yung nagiging sanhi ka ng pagkakasala. Sana hindi mo na inano. So, but still you can go to confession. That's a grave sin, no? Hindi, not automatically mortal sin, but malaki kasalanan yan dahil adultery yun. Kumbaga, tinulak mo siya mga lunya. No? So, ito ang ating mababasa, Brother Angel. CCC 2284, scandal is an attitude or behavior which leads another to do evil. That person who gives scandal becomes his neighbor's tempter. So, tempter, yung parang demonyo. He damages virtue and integrity. He may even draw his brother into spiritual death. Nako, tinulak mo pa siya sa spiritual death. Kasi tinulak mo sa mga lunya, bro, no? Imbis na mag-ipon, bumalik sa asawa, sa tunay niya asawa. Lalo na simbahan niya. Ang pinag-uusapan dito, Diyos, bro, no? Ang nagtali sa kanila, Diyos. Pag pinagsama ng Diyos, Jesus said, ano man pinagsama ng Diyos, walang sino mang makakapaghiwalay. Ikaw pinaghiwalay mo, patay tayo dyan. So, bali, ang nangyari kasi dyan, Bro Angel, bali, hiwalay na sila ng asawa niya noon eh. Kahit na hiwalay sila, bro, tandaan mo, no? In the eyes of God, they're still couple, no? They're still married. Kahit lahat ng mga nakikinig ngayon, kahit hiwalay kayo, may problema kayo, divorce is not allowed in the church, especially to God. Even from Old Testament, God hates divorce. Hanggang sa New Testament, sabi ni Jesus, sino man ang pinagsama ng Diyos, so hindi siya makapag-iwalay. So, kung sabihin mo separate sila, hindi sila maayos, may problema sa isa't isa, but yung adultery is not a solution kasi adultery yon at nakakalungkot yon. Sinabi rin ng ating Panginoon Jesucristo kapag kaya ni nag-asawa ng iba, nangangalo niya. Ito pa nagtulak ngayon, nag-isanhi ka, whatever the reason, bro, still a grave sin kasi sa mata ng Diyos talaga, walang pwede magkipahiwalay. Whether mabigat mang problema yan, ano man ang problema yan, wala talaga eh. Ano yun lang, kamatayan lang. Bigyan natin unang Korinto nga, bro, chapter 7, bro, Judy, no? Nakalagay ba kamatayan lang makapaghihiwalay sa ano? Tingnan natin. 7:36, 39. 39, bro. 39. 7:39 ng unang Korinto. Ito po ating mababasa. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya. Ngunit, dapat, Brother Jando, maingay kayo, bro. Sige. Go ahead, bro. Go ahead. Ngunit, dapat ay sa isa ring sumasampalataya sa Panginoon. So malinaw yan, no? Dyan lang, bro. Pabalik natin. Ang babae o lalaki yan, both, no?
ay nakatali na sa kanyang asawa habang nabubuhay. Biblical tayo para may dokumento, baka para hindi tayo maano na nagtuturo tayo ng sariling aral natin. Lahat na sasabihin ko, biblical, nasa turo ng simbahan. Nakatali eh. So, pag nakatali, nakamatayan lang, bro. Walang sinabi diyan, pero kung masama si lalaki, kahit nangalo niya, even alam nyo ba, even albawa nangalo niya si lalaki, sa mga nakikinig. Pinag-aralan ko yung batas ng simbahan at kahit batas ng gobyerno. Halimbawa, nangalo niya si lalaki, kahit sabihin mong nag-adultery siya na ganyan, walang karapatang magsabing isang tao na maging even hindi siya impediments, hindi siya grounds for annulment yung nangalo niya si lalaki. Hindi po siya grounds for annulment yan. Sabihin mo sa pare, siguro iba yung rason nga yung taga-Korea mong kaibigan, baka nangangalo niya si lalaki, it doesn't matter. Sa simbahan po, kasal pa rin sila. Hindi siya pwedeng grounds for annulment even doon. Halimbawa, mag-file siya ng annulment kasi po nangalo niya ng lalaki o ng babae si asawa. Hindi rin po yun, kahit saan mo tingnan sa batas ng simbahan, hindi siya grounds for annulment. Lalo hindi siya grounds for a divorce. No, kasi wala tayong divorce po. So medyo medyo masalimot talaga lalo pagdating sa but we need to stick for yung turo ng unang-una ng Diyos. No, ang Diyos na nagsabi kapag sino man kapag ang sino man na pinagsama ng Diyos, mabigat yan. Biblical pala tayo para sa lahat ng nakikinig para naman hindi tayo So tignan natin 19:5, bro. 19:5, ayan, biblical tayo, sino man kanina. Mateo 19, bro. Yes. 5-9 dire-diretso tignan mo to, ha. Okay, sige. At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Post tayo doon, sa lahat ng nakikinig po ngayon. Hindi pwede talagang paghiwalayin kasi maraming mga reason. Kaya yung iba, mag-file na, i-approve natin yung divorce. Hindi pa pwede nga sa Diyos yan. Sa'yo siguro, sa tao, sa mga senador, pwede yan. Sa Diyos, hindi. Kasi ganito, nambubugbog si ganito. Whatever reason po, doon ako laging sinasabi rito, huwag natin bigyan ng ibang kondisyon o commandments ang batas ng Diyos. Kasi yung iba binibigyan na ng kahulugan ng ibang batas. Ang sabi pa, iano mo sa 9, bro. Director, sa 9? Yes, bro. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa na mga lunya, at siya'y mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Ayan, bro, letra por letra na yan, ha? Narinig mo na yan, bro. So, yan po yung kasalanan yan, adultery. Tapos, ikaw nagtulak, sinub-scandal ka. Yung bro, kung yan ang tanong mo, kung nagkasala ka at nagkasala yung kapatid mo, bro, kaibigan mo. Brother? Wala yata. Hello, bro. Hello, kapatid ko, bro, kapatid. Nako, kapatid mo pala. O yan, bro, yung mga sagot natin, para may dokumento So, anong kailangan niya gawin, Brother Angel? Kailangan ko niya pagbalikin yung dalawa? Ay, hindi. Wala naman ibang reason doon, bro, Kasi hindi nga ang kasal pa rin sila. Kahit sabi nga, basta pinaghiwalay na pinagsama ng Diyos, walang makapaghiwalay kahit sino man tao. Ibig sabihin, any reason. Kahit anong reason, di pwede siya maghiwalay. Magbalikan talaga ang solution. So, siyang gagawa na paraan magbalikan sila. Exactly. Ang problema rito, mayroon na siyang kinasal ba, bro, ng civil dyan sa Korea? Opo. Nako, problema yan. May kasama na. Yun ang malaking problema. Actually, napakalaking issue yan sa buong mundo ngayon, yung mga ganyang sitwasyon. Nakala nila kasi nangalunya kasi. Yung nga ang iba, bro, sa mga konting kaalaman, alam niyo ba yung iba,
Pilipinas, ano sila, marami akong kilala nung kasama ko sa Saipan no. Pilipinas kasal sila. Pagdating sa Saipan ba naman, na-divorce ba naman wala ang alam yung ano? Bakit? Kaya nilang kayang i-divorce sa ibang bansa yung mga asawa nila pag nakakita sila ng iba o mas maganda. Oo, nani-divorce nila yon. Oh, But napakalaking kasalanan nun, adultery yun. So, ang dami tabo. kayang ganun, Ito, nag-aasawa ng iba dun sa ibang bansa, magtataka ka gagamit ng lawyer, all of a sudden divorce siya. Wala namang divorce dun sa ano, gumawa lang ng paraan yung attorney o lawyer niya sa ibang bansa. Ang daming ganyan bro, na sitwasyon. Tapos, naiiwanan tuloy yung mga asawa. So, yun bro, ah, malaking problema yan. I-ano mo na lang sa bro, kanya yan. ano Sana, ko bro, hopefully, na may paraan ba para may ano bang gagawin ko? May magagawin pa ako para ano siya? maibalik sila, pagbalik sila. Ang tanong ko diyan, unang-una, paano sila nakasal? Kasi meron siyang kasal sa simbahan diyan sa Pilipinas. That's a big question. Paano Oh, siya yun. nasa kasal sa Korea? Kasi kukuhanan ka ng ano diyan, Senomar. So certificate of Ang singleness. mangyari Duda kasi ko, doon duda bro, ko kasi uso dito sa Korea, Mm. Brother Angel, yung fixed marriage. Exactly, kahit na fixed marriage yan, 'di ba? Dapat although hindi natin alam ang batas sa Baka yung Korea. ano yan, Kukunin yung Senomar sa ang Pilipinas alam ko, eh. Brother Angel, mayroon mga ano dito na binabayaran yung Koreano para lang sa visa. Yun yung kasal na yun. Yes, ang ibig Hindi yan legal. sabihin Kasi kung legal yan, hindi po pwede yan. Makasal siya kasi eh. kahanapan siya ng Senomar niyan sa Pilipinas. Ngayon, siguro nalusot yan, whatever reason, bro. Sabihin mo na lang na nagkakasala siya para Tama eh, ba ako, bro? Tama ba ako na for visa, para sa visa? Visa purposes? ang nangyari kasi diyan bro, pumunta dito Wala yung mo Koreano, dito sila kinasal ng civil. Sa Pilipinas? Na, sa Pilipinas? Opo, dito sa Paano Pilipinas. nangyari yun? Lo, Kasi yung ano na yun, ang story talaga nun, yung Koreano pumunta sa Pilipinas para maghanap ng maasawa na babae. So ngayon, yung kapatid ko yung nirito ko, nakasal man sila pero siguro kasi yung nagkasal sa kanila attorney ata yun eh. Yun na yata ang gumawa ng paraan. Oo, may mga ganon. Sa Pilipinas pa naman, kahit nga yung edad mo, kahit itsura mo, kaya nilang palitan eh. So, Opo. Tapos yung pumunta na sa Korea, nagpakasal sila ulit sa Korea. So, dalawang beses sila kinasal. Dito sa Pilipinas, saka sa Korea. mabigat yan. Mabigat po yan. No? Unang-una, Kasi, ang tawag dyan, bigamy. No, pag napatunayan ng gobyerno kahit na kasi yung kasal sa simbahan, okay, forwarded 'yan sa ano natin, PSA. Forwarded sa kasal sa simbahan, forwarded sa mayor's office, and then diretso sa PSA, Philippine Statistic Authority. At 'yan, kasal pa rin sila doon. Ngayon, ang nangyari diyan, kinasal man sila, baka hindi pa valid yon dahil kasi may kasal yan eh. Hindi pwedeng i-annul, hindi pwedeng i-divorce. So yung kasal nila yan, sa nakikita ko, invalid yon and at the same time, that's bigamy. Pag napatunayan ng asawa niya lalaki na nag-asawa siya ng iba at kinasuhan siya ng bigamy, kulong yan. Bigamy yon na pwedeng illegal siya nag-asawa ng pangalawa. kasi yung asawa niya, Mabigat may yan asawa bro. na rin Hindi kasi. yan ganun. Yes. So, kung ano man ang ginawa niyang illegal dyan sa Pilipinas, ano ba yung gagawin mo ngayon? Nandiyan na yan, no? So, ang mangyayari dyan, ikaw ang may ano dyan, di natin alam kasi siyempre lalo na nagka-developan na yan, no? O talaga mag-asawa na yan, may nangyari na, baka may anak na yan, o something. Yun ang pinakamahirap na sitwasyon ngayon. Lima na Dalawa anak na daw pong eh. anak nila eh. 5 na anak daw eh. 15 years na kasi siya doon Doon sa sa Korea. Doon sa Korean? Opo. Hindi, doon sa Koreano, mayroon ng anak? Lima na kasi Doon sa mga Koreano, bro. 16 years, 15 years na siya doon eh. Opo bro, sa Koreano, 5 na anak buti nila. na ano mo. Una-una sa part mo, maikumpisal mo yan as soon as possible. Huwag ka muna mag-communion if you don't go to confession. And then,
seek an advice for the priest kung anong gagawin mo dun sa advice, mag-advise yan eh. So kung ano man advice ni Father, doon ka kung anong i-advise niya sa iyo kasi uh, may tinatawag na reparations of damage yan. I-advise ka, kaya nga Sacrament of Reconciliation, sasabihan ka ng pare, yan ba yung nagawa mo? Tanong mo, ano po gagawin ko para po ma-recover ko yung kasalanan ko? Yun, advice niya sa iyo kung ano man, at least galing sa pari bro. Mas maganda pari na mag-advise sa'yo tungkol dyan. Kasi mabigat yan, 5 na pala yung anak nila doon, which is nagdalawa siyang sa batas ng gobyerno at simbahan, bigamy yun. So, tapos lalo na adultery naman sa Diyos, adultery. Ang daming kasalanan diyan. Tapos ngayon fornication dahil hindi sila mag-asawa eh. Hindi naman tunay mag-asawa yan eh. Dahil nga kasal siya, fornication. Ang dami pa. Last, ang daming capital sin. Ang dami. So, yung po kapatid, what we can advise for now sa Sunday po or anytime, confession, and then seek an advice for the priest habang nandun ka na sa confession, kapatid. Sige, Bro Angel. Sige po. Yeah, thank you.